Magandang hapon mga kaibigan, update po tayo sa ating binabantayang si Typhoon Karina. And bago tayo magpatuloy, huwag niyo po munang kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell. Napaka-importante po talaga niyan para ma-notify po kayo at updated kayo sa lagay ng ating panahon. So ngayong hapon po ng Miyerkules mga kaibigan ay patuloy pa rin po nating binabantayan. Eto nga pong si Typhoon Karina na patuloy pa rin pong kumikilos papunta po yung kanyang direksyon dito po sa sentro ng Taiwan po mga kaibigan. So kahit po papuntang Taiwan si Typhoon Karina, nararanasan pa rin natin yung kanyang paghagupit yung pagpapaulan niya dahil nasa loob pa rin po siya ng PAR. Pero inaasahan po within the next 24 to 48 hours ito lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. So kaninang umaga po ng alas 10, ito pong mata ng bagyong si Karina o yung sentro ng bagyong si Karina ay namataan po na may layo pong 345 kilometers north of northeast of Itbayat, Batanes At ang lakas niya po ngayon ay pumapalo na po sa 220 kilometers per hour. Medyo malakas na to mga kaibigan. Nasa super typhoon category na po etong si Typhoon Karina mga kaibigan. So mag-ingat po tayo ngayon dahil tuloy-tuloy po at walang tigil po ang pag-uulan. Ang kanyang bugso naman po ay pumapalo naman ngayon sa 240 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Kung mapapansin po ninyo, mabagal po yung kanyang pagkilos palabas ng ating PAR. Kaya po talagang walang tigil po ang pag-uulan. Mga kaibigan, sa ilang bahagi po ng ating bansa ay itinaas na nga po ang storm signal number 1 hanggang storm signal number 2. At binabantayan din po at posibleng itaas yung storm signal number 3 sa ilang bahagi po ng ating bansa. So mga kaibigan, narito po yung mga lugar na apektado po nito nga pong storm signal number 1 hanggang number 2 po. So makinig po kayo dahil talagang kailangan natin mabantayan yung pagkilos po nitong si Typhoon Karina. Pinag-iingat po ngayong araw especially sa may bandang hapon hanggang sa may gabi ang ilang bahagi po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino at eastern portion po ng Isabela. Kasama rin po dyan ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at Davao Region po mga kaibigan. At bukas naman po sa nalalapit po na bukas July 25, 2024, inaasahan po na posibleng itaas hanggang signal number 3 ang lakas nga po nitong si Bagyong Karina mga kaibigan. So pinag-iingat po yung mga lugar po na aking babanggitin. Dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino at eastern portion po ng Isabela. Kasama pa rin po dyan ang Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros, Occidental at Northern Samar na posible po makaranas pa rin itong hagupit nga po ni Typhoon Karina. Pagdating naman po ng Biyernes, Friday, July 26, ang ilang bahagi naman po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino at eastern portion po ng Isabela, Central Luzon pa rin, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas ay posible pa rin makaranas ng patuloy at malakas po na pag-ulan sa mga bahagi po na lugar na aking pong nabanggit. So mga kaibigan, narito naman yung mga update natin sa posible pong lakas ng pag-uulan at yung mga lugar po na dapat mag-ingat. Yung forecast accumulated rainfall po ngayong hapon po ng Miyerkules hanggang sa gabi at hanggang bukas po posible po ito 50 to 100 millimeters po na pag-uulan yung lakas ng pag-uulan, yung dami na posibleng maranasan po dito po sa area ng Batanes at ng Pabuyan Island. So pinag-iingat po yung mga lugar na yan dahil po apektado tayo ngayon. Ito nga pong category na super typhoon na si Karina. Inaasahan din po na mamayang hapon ay posibleng mas lumakas ito from 220 kilometers per hour to 240.
So babantayan po natin yung pagkilos dahil yung pagkilos po ni Bagyong Karina, posible pong magbago yan. Posibleng lumihis or posible din pong bumalik sa ating bansa mga kaibigan, no? Pabalik dito sa atin, no? Kaya mas maganda nakabantay po tayo. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa ngayon, no, especially yung mga hindi ko nabanggit, apektado po ng habagat na pinapalakas naman po nitong si Typhoon Karina. So mas maganda ay nakamonitor tayo sa lagay ng ating panahon, kaya po ina-update ko kayo time to time para po ma-monitor natin yung pagkilos po nitong bagyong si Karina. At titignan nyo mabuti mga kaibigan, eto pong si Bagyong Karina ay posible pong mag-attract ng mga cloud cluster o mga low pressure area na papasok po dito sa Philippine Area of Responsibility. Sa nalalapit na po na buwan ng Agosto, inaasahan din na ayon sa Pag-asa dahil nga po rainy season na, posibleng 2 hanggang 3 bagyo din po ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So dahil tag-ulan na, mas maganda ngayon pa lamang po kung wala kayong importanteng lakad sa hapon at sa gabi, mas maganda po na manatili na lamang tayo sa ating mga kabahayan para safe po, no? At hindi tayo mangangamba sa banta po ng pag-uulan. Eto si Bagyong Karina nagbibigay din po kasi ng malakas na hangin, no? Kaya naman mas magandang manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan para safe pa po tayo. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang po, mamaya i-update ko po kayo muli sa lagay ng ating panahon. Kaya paunawa lamang po, no? Pakiusap, huwag pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit po na notification bell para notify kayo sa ating mga weather update